Yun oh. Good morning. Yan. So guys, nung nakaraan nag-aral tayo ng basics control circuit ng isang electrical circuit. So papag-aralan naman natin ngayon yung forward reverse. So ang kakailangan natin yung itong mga parts na to. Kailangan natin ng breaker na pang 3 phase. Umaring pang single phase, pang abang lang kung sakaling single phase yung gagamitin. So start, stop na na push button, pang start. Ayan, normally open, ito normally close. Tsaka dalawang push button, so kailangan natin. Ayan, normally open din to. So siyempre yung magnetic contactor. Ayan, magnetic contactor number 1, magnetic contactor number 2. So, yung nakaraan medyo iba yung ginamit nating magnetic contactor. So, ito medyo old ng konti. Iba to sa nauna nating na magnetic contactor. Kasi yung A1, A2 nito hindi katulad nung unang magnetic contactor na pinakita ko sa inyo. So, ang A1, A2 niya ito, tsaka tong kabilang side. Yung pinaka-coil niya. So, yan yung pinaka-coil ng magnetic contactor ng Yan. So yun. So mag-umpisa na tayo. Umpisahan natin yung ito yung line ng basic line ng circuit na push button. So pag i-start ng ng circuit, kailangan unahin mo muna yung line ng ng sa may overload. So sa line 2 tayo mag-umpisa. Itong side na to. Yan. Kasi ito napaka-iksilan na itong part na to eh. So diyan ka na mag-umpisa para hindi ka na maligaw at wala ka ng ibang pagduduktungan yan. Kasi isa lang yung part na yan eh. Sa A2 siya ididikit. Yan, A2. A1 dito sa kabilang side. A1, A2. No? Okay, try natin. So okay, yun. Ito na, meron tayong linya ng line 2. Pero sa 3 phase natin gagamitin tong linya natin. Kaya sa line 3 ko siya nilagay ng sa 3 phase. Ayan. Pupunta siya doon sa A2 ng magnetic contactor. As parehas dito sa ayan. Simula siya doon sa line 2 or maybe line 3 yan. Gagamitin natin kasi nga 3 phase yun. So pupunta siya doon sa isang coil ng magnetic contactor. Ito yung coil ng magnetic contactor sa kabilang side eh. So doon siya na kumuha. Pero pinadaan ko muna siya ng terminal block para hindi masyadong marami rito na magkumpul-kumpul. So pupunta muna siya sa coil, then pupunta siya sa terminal ng thermal overload. Yan. Punta naman siya doon sa linya, pupunta doon sa line 3 ng coil, ng magnetic contactor. So wala pa rin siyang supply dito sa taas. Kahit nilagyan mo ng energize yan, hanggat di siya magnetize dito sa loob, hanggang di gumagana tong magnetic ng coil nya, hindi pa rin siya magbibigay ng kuryente para mag-continuous doon sa kabilang side ng ng magnetic contactor. So same din yan sa magnetic contactor number 2. So dito ka rin siya kumuha sa line ng punta siya doon sa coil, then sa terminal ng thermal, punta ulit siya dito sa line 3 or line 1 ng ng magnetic contactor. Kasi RST yan eh. Yan. Para wala ka ng lito. So tapos na kagad tayo doon sa isang linya ng nung circuit. So pupunta naman tayo doon sa linya nito sa may line 1. Punta tayo sa push button ng normally close, push button na normally open. Pupunta tayo dito sa kabilang coil ng magnetic contactor. So yun muna ang unahin natin na guys. Sige, wait lang. So yun guys, bago ko simulan yung linya nung sa push button, naglagay muna ako ng linya ng isa pang linya ng 3 phase. Simula rito pupunta doon sa gitna ng na magnetic contactor na line, na load line. Yan, sa supply line. Hindi ako siya nirekta, yan, rekta siya. Kasi
Kasi hindi mo pa rin siya magbibigay ng supply dito sa kabilang side hanggang di siya nagmamagnetize dito. So yun. So proceed tayo dito sa sa push button. So yun guys, nagkaroon tayo ng linya ng kabilang line. So yan, pupunta sa push button, normally close. Push button ng start, normally open. So ginawa ko siya ng ng sa terminal ko siya pinadaan kasi dalawa yung linya. Isa rito tsaka punta rito sa sa kabilang side. Ayan. Ito, nagabang na rin ako ng linya pa para meron akong paglalagyan dito sa interlock. So normally open yan. Punta siya din sa kabilang side nung magnetic contactor 1 sa A1. So yun, ganyan ang nangyari. So pumunta siya doon sa normally close ng MC2. Magnetic contactor papunta doon sa A1. Yun. Ito yung A1 natin, ito yung A2, no. So andito yung A1. Yan, yung part na yan. So bago yung interlock naman natin dito sa side na to, pupunta naman sa normally open ng magnetic contactor 1, normally open. Yan yung kabilang side ng normally open. Ito, pupunta naman din siya doon sa A2 na magnetic contactor 1. So yun, tapos na tayo dito sa side na to. So dito naman tayo sa pangalawang side. Next naman yun. Okay. Okay, so meron tayong line ito yung circuit natin para sa isang line. Nandadaan sa push button. Ayan. So dumaan muna siya sa breaker, pupunta siya sa push button. Katulad na nasa linya natin. Ayan. Breaker, pupunta siya sa push button. Push button, pupunta siya dun sa normally open ng push button na pang start. Ayan, ito yung pang start natin. Pupunta siya dun sa linya ng magnetic contactor 2. Ayan, magnetic contactor 2 na normally close. Ayan, normally close. Then magnetic contactor 2 pupunta siya dun sa A1 ng magnetic contactor 1. Ayan, para dun sa coil. So meron na tayong isang linya. So okay na yung isang linya. So sa kabilang linya naman, simula sa stop, ito sa stop or sa pagitan siya ng push button, dalawa Ayan, sa pagitan. Either dito ka maglagay or dito, isa lang yan. Yun, so gumawa rin ako ng jumper para hindi mahirapan. Dadaan mula sa terminal, pupunta naman siya sa normally open ng magnetic contactor 1. Yan, dito. Punta sa kabilang side ng magnetic contactor na open, normally open. Ito yung pinaka-auxiliary contact ng magnetic contactor. So papunta rin naman siya sa line ng coil ng magnetic contactor 1. Yan. So yun, tapos na tayo sa sa isang line ng ng push button. So doon tayo sa pangalawang line ng push button. Okay, fit lang. So ito na yung linya natin ng pangalawang push button. Push button to para sa reverse. So ito, push button para sa forward. Yun ang mangyayaring setup ng push reverse forward na circuit. So ito yung pangalawang circuit natin ng push button. So doon pa rin ako kumuha ng linya galing sa start stop button. Punta siya dito sa kabilang side ng push button na normally open. Papunta siya doon sa circuit ng magnetic contactor 1. Magnetic contactor 1, pupunta siya doon sa auxiliary contact na normally close. Then pupunta siya doon sa A1 ng magnetic contactor number 2. Kasi yung magnetic contactor number 2 yung papaganahin ng push button na ito para sa reverse. Sa reverse line to bago ito sa forward. So yun, para yung karoon ng mga interlock,
Dito naman siya. Kukuha naman tayo ng linya pupunta doon sa kabilang side ng push button. Ito, interlock. Normally open. Pupunta siya doon sa kabilang auxiliary contact ng normally open. Pupunta naman doon siya sa A1 ng magnetic contactor 2. Yan. So, para matesting mo yan, i-energize natin. So, bago ko pa gawin yung yung push button number 2, dinekta ko muna siya sa isang line ng breaker na mas mababang ampere. So, para matesting ng maayos, kung sakaling magkamali tayo ng linya. So, bibitaw naman ako ng itong magnetic breaker. Kasi mababang ampere lang yan, nasa 1 ampere lang yan. Itong malaking breaker natin sa 50 ampere. Para sure tayo, so naglagay tayo ng maliit na ampere para kung sakaling may mali dito sa circuit, no? So tetestingin natin, i-energize natin. So bubuksan ko na. Ayan. Bubuksan ko na rin ang kabilang side ng breaker. So testingin muna natin yung para sa circuit ng forward. Ito yung push button natin. Yun, gumana na yung magnetic contactor 1. So naglagay na rin ako ng supply na rekta dito sa sa isang line ng supply line para doon sa load line, dire-diretso na. Ayan, may supply na yan papunta rito sa side na to. Kapag once na nag-magnetize na yung yung pinaka-magnetic conductor niya, may supply na sa kabilang side. So mga gamit na yung kabilang side ng supply. So yun. Pagkatapos, pag i-reverse naman natin, papatayin din muna natin yung off. Ayan, makikita nyo off. So umangat ulit yung magnetic conductor. So ito naman tayo para sa reverse. Ayan, ito yung push button. Ito naman yung papaganahin natin sa kabilang side. Ayan, makikita mo kung bababa. Yun. So nung magnetize yung magnetic contactor number 2, ay nakababa. Yan. So ibig sabihin walang mali doon sa ginawa nating linya. So madali natin na-identify kung ano yung mga linya na dapat na ikabit. Okay guys. So gagawin naman natin yung linya para sa 3-phase, para kung sakaling gagawa tayo ng linya. May linya pa kasi dito karagdagan para sa forward reverse. So mag-aabang tayo ng isang motor dito. Meron ako nakaibang na 3-phase motor. So gagawa ko ng linya doon papunta sa reverse forward. So para mas maintindihan natin paano gumagana yung reverse forward na Okay guys, thank you. Okay guys, so nilagyan ko na ng linya yung magnetic contactor natin doon sa load line. Ito yung load line natin So paglagay ng linya, ganito. Isang linya ng line, nakadirect siya doon sa kabilang linya ng line. Ayan, para dito sa isang line ng 3-phase motor natin. So isang linya naman, papunta naman siya doon sa unang linya ng kabilang magnetic contactor. Yan, kung mapapansin mo, nasa kabilang side siya, pero dito siya galing, no? So yung unang linya naman, papunta naman siya doon sa pangalawa na linya ng magnetic contactor 2. So ganun ang ginawa kong linya para makakapag-reverse siya. So as is yung isa, yan, depende naman sa iyo kung ano yung gusto mong steady na linya. Maaaring dito mo siya steady bago yung dalawa lang dito ang ipagpapalit mo, dalawang dulo, o either dalawang magkadulo steady yung gitna. Yan, ganoon lang ang pagka-linya. So itong 3-phase natin, pwede naman natin ilinya rito sa kabilang side, pwede rin siya ilagay dito. Ganoon din ang sistema niya kasi hindi naman siya magkakasabay kasi nga isa-isa lang yung andar ng motor na magnetic contactor natin. So wala siyang possible na mag-short or puputok, di ba? Yan. Unless na mag single phase siya, saka lang natin mararamdaman kung yung linya natin defective na. So yun. So try natin i-energize yung yung circuit na ginawa natin So ito yung pinaka-motor natin. Yan guys. So try natin yung magnetic contactor 1 kung iikot siya ng ganito papunta. So i-energize na natin. Ayan. Wag ito yung ginamit natin para sa forward, wag ito yung sa reverse. So ito muna yung gagamitin natin, forward.
So yun, umandar na yung magnetic contactor 1. So umaandar na rin yung motor. Ayan, makikita mo, pag pinatay natin, makapansin mo yung ikot niya. Kung paano. Ayan. So pag ganun yung ikot niya, di ba? Para sa magnetic contactor 1, forward. Kung sakaling ganun yung style nung gagawin yung circuit. So yun, ito, para sa circuit number 2. Ayan, ito naman gagamitin natin para sa reverse. Ayan. Ito naman gagana. Yun. So napapansin nyo, gumana na yun. So umandar na rin yung motor natin. Ayan. Para mapansin mo kung ano yung reverse nya, kailangan mo patakbuhin na medyo mabagal. Ayan na. Yun. So nagbago na siya, di ba? Pag gano'n na. Ganun lang yung kasimple, yung forward reverse na circuit. Para sa single phase na, 3 phase na linya na motor. Ayan. So guys, itong circuit na to, pwede natin gamitin sa ibang circuit na gusto natin. Pwede natin sa dalawang pump. Tatanggalin nyo lang natin itong isang linya to, itong mga linya ng 3 phase na pangara sa forward reverse. Mapagana may isang pump dito, mapagana may isang pump dito sa kabilang side. So ganun lang. So yun, off na natin. So tapos na tayo.